Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na pinakamainam na magiging huwaran ninuman sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga propeta at mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nila, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang matutuwid. Sila ang marapat nating magiging huwaran nang sa gayon ay hindi tayo magiging biktima ng huwad na kabanalan na nagiging biktima rito ang mga tao na hindi naman nila pinag-aralan ng kanilang relihiyon, subalit kanilang inaangkin ng pananampalataya, kanilang inaangkin ng pagiging matuwid, at kanilang inaangkin ang kanilang iba't iba pang mga inaakala na mabubuting mga katangian na hindi naman naayon sa kung anong pinaninindigan ng relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga walang sino man na maaaring makapag-aangkin ng kabanalan o pagiging matuwid, liban na lamang na siya muna ay magiging maalam dahil ang pundasyon, ang haligi ng pagiging matuwid na ito ay nakasalalay sa kaalaman sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, ang pinakamainam na mga tao ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga kwento ng pagiging matuwid at kung paano niyang hinarap ang iba't ibang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ay ang kwento ni Dawud alaihi salam na nababanggit sa Quran. Si Dawud alaihi salam, siya ay isang propeta na ating minamahal at ginagalang ng merong tama at marapat lamang na pagmamahal at paggalang, hindi katulad ng ibang mga relihiyon na nagpapakilala na kabilang sa relihiyon na kumikilala sa mga propeta, subalit hindi nga nila nakikilala si Dawud alaihi salam. Ang mga Kristiyano, hindi nila nakikilala si Dawud alaihi salam. Ang mga Hudyo naman, pinagbibintangan nila si Dawud alaihi salam ng iba't ibang mga kahalayan at kasamaan na minana rin ng ilang mga Kristiyano na naniniwala sa mga katuruan na ito. Pero tayo, alhamdulillah, naniniwala tayo na ang mga propeta ay matutuwid. At kung sila man ay magkakamali o magkakasala, sila ay tinutuwid ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang pagkakamali na ito ay hindi magkakaroon ng epekto sa kanilang pagiging propeta o pagiging matuwid ng kanilang mga mensahe. Dahil sila ay pinangangalagaan ni Allah laban sa pagkakagawa ng malalaking mga kasalanan, bagaman pinahintulutan na sila ay makakagawa ng maliliit na mga kasalanan nang sa gayon ay makakakuha tayo ng aral mula sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa simula ng pagiging pinuno ni Dawud alaihi salam, sinabi niya, fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jalut. Kaya ginapi ng angkan ng Israel ang kanilang mga kalaban sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala at napatay ni Dawud si Gulayat. Wa atahu Allahul mulk, at ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang paghahari, wal hikmah wa allamahu mimma yasha. At kasama sa pagbibigay kay Dawud alaihi salam ng paghahari, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karunungan at tinuruan siya ni Allah ng anumang nais ni Allah na malaman ni Dawud alaihi salam. Na si Dawud alaihi salam, siya ay isang propeta, at the same time, siya ay hari din. At ang kanyang anak na si Sulaiman ay naging ganito rin. Nakarugtong nito, walaw la daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'din lafazadatil ard walakin Allah du fadlin alal alamin. Na sinasabi niya, karugtong ng sinabi niya na ito tungkol kay Dawud alaihi salam, kung paano niyang biniyayaan si Dawud alaihi salam, kung hindi lamang sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, na sinusubukan niya mga tao sa pamagitan ng iba pa, na tayong ay sinusubok ni Allah sa pamagitan ng isa't isa, ay tunay nga na nasira ang mundo. Subalit si Allah ay puspos ng biyaya para sa mga nilikha. Na ibig sabihin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagiging tunggalian ng mga tao sa isa't isa ay dulot ng paghahangad nito na manatili sa pagiging matuwid at matukoy kung ano ang landas na tama. Dahil kung ang mga tao ay hindi susubukan sa pamagitan ng isa't isa at sila ay sumasang-ayon lamang sa isa't isa, maaring pare-pareho silang masisira, pare-pareho silang mawawasak dahil wala nang mag-uutos ng kabutihan at wala nang magbabawal
sa kasamaan. Na tayo nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay sinusubok ni Allah sa pamagitan ng isa't isa, kung paano natin pakikitunguhan ng isa't isa, paano tayo magpapaumanhin sa isa't isa, paano tayo mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan sa isa't isa, paano tayo magpapayuhan, at syempre, paano tayo magiging makatarungan sa isa't isa. Na si Dawud alayhi salam, tinukan niya Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, karunungan at iba pang nais na malaman ni Allah, na malaman niya, at siya nga ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga bagay, at kabilang dito ang pagsubok sa kanya, sa kanyang pagiging makatarungan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wahal ataka nab'ul qasmi id tasawwaru al-mihrab." Dumating ba sa iyong balita tungkol sa dalawang nagdedemandahan nang sila ay umakyat sa pader ng pook dasalan ni Dawud alayhis salam? Iddakalu ala Dawud fafazi'a minhum. At sila nga ay pumasok doon sa lugar kung saan nasaan si Dawud, at siya ay nagulat sa kanilang dalawa. Qalu la takhaf. At sinabi nila, huwag kang matatakot. Kasmani baga ba'duna ala ba'd. Kami ay dalawang grupo na nilinlang o inapi ng isa sa amin ang isa pa. Fahkum bainana bil haqq. Maghatol ka para sa amin sa pamagitan ng katarungan, wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Maghatol ka ng makatarungan at huwag kang magmamalabis sa paghatol sa amin, gabayan mo kami tungo sa matuwid na landas. So, si Dawud alayhis salam, bilang pinuno ng angkan ng Israel, bilang kanilang hari at kanilang propeta, siya ang pinakakarapat dapat lamang na maghahatol sa kanila kung nagnanais sila ng pinakamakatarungang hatol. At yun nga sinabi ng isa sa kanila, "Inna hada akhi lahu tis'ina na'ja." Tunay nito ang aking kapatid, meron siyang 99 na tupa. Wali na'jatun wahida, at meron akong nag-iisang tupa. Faqala, at sinabi ng kapatid ko na ito, "Akfilniha wa azzani fil kitab." Sinabi ng kapatid niya na mayroong 99 na tupa, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong nag-iisang tupa, at nagpumilit siya sa akin sa pananalita. Qala, laqad dalamaka bisuali na'jatika ila ni'aji. So yun nga, sa pagkatapos na magsalita ng tao na ito, na kinuha nga ng kanyang kapatid ang kanyang nag-iisang tupa para maisama sa kanyang 99 na tupa, naghatol agad si Dawud alayhis salam. At sinabi niya, tunay na siya ay nang api sa iyo sa pagkuha sa iyong babaeng tupa, na idadagdag niya sa kanyang mga tupa. Wa inna kathiran minal khulata'i layabgi ba'duhum mala ba'd. At tunay na ang marami sa mga magkakasosyo sa negosyo ay nangaapi sa isa't isa. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Wa qalilun mahum, at napakakaunti nila. Sabalit, matapos itong sabihin ni Dawud alayhis salam, tila siya ay nakonsensya. Siya ay natigilan at hindi na niya dinagdagan pa ang kanyang sinasabi. At bilang isang matuwid na propeta, bilang isang matuwid na mananampalataya, nagkaroon siya ng agam-agam. Wadanna Dawudu annama fatanna. At inakala o inisip o maaring lamang pa nga sa kanyang damdamin na tunay nga na sa pagkakataon na ito ay sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nagkamali, na siya ay naghatol bago pa man niya mapakinggan ang isa pang panig sa pag-aakala na ang kaso na ito ay malinaw at meron lamang iisang magiging kahulugan. At katulad din ng iba pang mga matutuwid na nagkakamali, fastagfara rabbah, si Dawud alayhis salam agad-agad, siya ay humingi ng tawad sa kanyang Panginoon, wa kharra raki'an wa anab, at siya ay nagpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon na mapagpatawad, fagafarna lahu dhalik, sinabi niya, at pinatawad namin ito para sa kanya, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab, at nasa amin para sa kanya ang mahusay na pagbabalik at pagiging malapit sa amin. Alhamdulillah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kumikilala na nagbabalik loob nga si Dawud alayhis salam matapos nakilalanin
ni Dawud alayhis salam na siya nga ay nagkamali. Na tunay na napakainam na halimbawa para sa sino mang nasa posisyon ng pamumuno o paghahatol o sino mang may otoridad sa anuman o sino man sa kanyang mga nasasakupan. Na ayon nga ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sultana dillallahi fil ardi ya'wi ilayhi kullu madlumin min ibadihi. Tunay na mga pinuno, sila ang lilim ni Allah sa lupa, na sumisilong sa ilalim nila ang bawat inaapi na kabilang sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza adala kana lahul ajru wa 'ala ar-ra'iyati asy-syukru. Kapag siya ay naging makatarungan, ay tunay na para sa kanyang gantimpala at marapat lamang para sa kanyang mga nasasakupan na magpasalamat sa makatwiran at makatarungang pinuno na ito. Wa idza jara kana alayhi al-isru wa 'ala ar-ra'iyati as-sabru. At kung siya naman ay hindi makatarungan, siya ay mapang-api, siya ay magkakaroon ng pananagutan dito kay Allah subhanahu wa ta'ala, at para sa sino mang nasasakupan na walang kapangyarihan na maipagtanggol ang kanilang mga sarili o walang kakayanan na itama ang pagkakamali, ay marapat sa kanila ang magtiis. Katangian, alhamdulillah, na marapat na tangan ng sino bang mga pinuno nang sa gayon nga ay magiging kabilang sila insyaallah doon sa pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. 7 uri ng tao na pasisilungin ni Allah sa kanyang lilim sa araw na walang lilim liban na lamang sa lilim ni Allah, at pangunahin nga sa kanila ang imamun adil, ang pinuno na makatarungan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang ito ang nag-iisa na kwento na sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Dawud alayhis salam sa kanyang pagiging makatarungan. Sa isa pang nababanggit, ay kasama na niya dito ang kanyang anak na si Sulaiman alayhis salam. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِلْمًا. Binigyan namin sila Dawud at Sulaiman ng kaalaman. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Napalagian nga nilang sinasabi dahil sa malaking biyaya na ito ni Allah, papuri kay Allah na naghirang sa amin mula sa maraming iba pang mga alipin ni Allah na mga mananampalataya. At yun nga, wa Dawud wa Sulaiman idh yadhkumani fil harti idh nafashat fihi ganamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Alalahanin o banggitin sina Dawud at Sulaiman nang silang dalawa ay naghatol tungkol sa sakahan na sinalanta ng mga tupa ng ilang mga tao, at kami sa kanilang paghatol ay mga saksi. Na mayroong dumating na mga tao kina Dawud at Sulaiman na nagrereklamo na ang kanilang mga pananim ay sinalanta ng mga tupa ng ilang mga tao, at sila nga ay naghatol sa kaso na ito. Fafahamnaha Sulaiman. Ipinaunawa namin kay Sulaiman ang bagay na ito. Ibig sabihin, si Sulaiman alayhis salam ang nakapagbigay ng tamang hatol sa bagay na ito. Wa kullan ataynahu hukma wa ilma. Subalit ang lahat ay binigyan namin ng karunungan at ng kaalaman. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. At binigyan namin si Dawud alayhis salam ng kapangyarihan sa mga kabundukan upang luwalhatiin kami, at gayon din ang mga ibon, at yun nga ang aming ginawa. Nasa dalawang maikling aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binanggit ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na Sulaiman alayhis salam na anak ni Dawud alayhis salam ay tumayo rin sa kalagayan bilang tagapaghatol sa kanilang nasyon. At dumating ang mga pagkakataon na silang dalawa ay sabay na namuno at sabay na naghahatol sa mga tao. At sa usapin na ito ng mga pananim na kinain ng tupa ng ilang mga tao, si Sulaiman ang nakapagbigay ng tamang hatol, at si Dawud alayhis salam ay sinubok muli ni Allah sa kanyang pagiging makatarungan. Subalit ayon sa mga mufassirin, malalaman natin mula rito na nagkamali muli si Dawud alayhis salam sa paghatol, at naging tama si Sulaiman. Dahil pinuri ni Allah si Sulaiman, na pinaunawa ni Allah kay Sulaiman ang usapin na ito. Subalit sa kabila nito,
hindi rin naman pinagalitan ni Allah si Dawud sa kanyang paghahatol. Ito ay sa kadahilanan, ayon sa tafsir, ang paghahatol nito na Dawud alayhis salam ay hindi katulad ng nangyaring una niyang paghahatol sa naunang mga aya na nabanggit natin kanina. Sa naunang mga aya, malinaw na nagkamali sa paghatol si Dawud alayhis salam dahil hindi niya pinakinggan ng parehong panig. Isang panig pa lamang ang kanyang napakikinggan nang nagrereklamo at naghatol agad siya. At tunay na ito nga ay isang kawalang katarungan. Katulad ng kung paanong nangyayari ang maraming mga kawalang katarungan sa panahon natin na ito, na may mga tao na meron silang maririnig na sumbong o masamang balita, subalit sila ay naghahatol agad nang hindi muna sila nagtitiyak sa kung ano ba ang kabuuan ng mga nangyayari. Subalit dito, ayon nga sa paliwanag ng mga scholar, si Dawud alayhis salam, siya ay nagsikap na makarating sa tamang paghahatol at siya ay nagkamali. Subalit siya ay ginantimpalaan pa rin ni Allah. At si Propeta Sulaiman alayhis salam naman, na naging tama sa kanyang hatol, ay bibigyan naman ni Allah ng dobleng gantimpala. Ayon nga sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Kapag nagsikap ang hukom o ang pinuno na makarating sa makatarungan na paghahatol at siya ay naging tama sa kanyang paghahatol, para sa kanyang dobleng gantimpala. Gantimpala ng kanyang pagsisikap na makarating sa pagiging makatarungan at gantimpala ng kanyang pagiging tama sa kanyang paghatol. Wa idha ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Pero kung siya ay magsisikap, subalit siya ay nagkamali, dahil tunay nga na ang mga tao ay limitado ang kanilang mga kaalaman at tayo ay naghahatol ayon sa kung ano lamang ang ating nalalaman o naririnig mula sa mga tao. Nakatulad na ng kung paanong inuunawa ng mga tao ang batas dito sa mundo, ng mga hukom ay nakasalalay sa kung anong kayang patunayan ng dalawang panig o ng iba't ibang mga panig na nagdedemandahan dahil wala silang kumpletong pagkakaarok sa katarungan o katotohanan katulad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang hukom na ito ay nagsikap na makarating sa tamang paghahatol sa pamagitan ng pagiging makatarungan sa kanyang pag-iimbestiga o pagsisiyasat, subalit siya ay nagkamali sa kanyang paghatol, meron pa rin siyang isang gantimpala, insyaallah. At ang gantimpala nga nito ay gantimpala ng kanyang pagsisikap na makarating sa katotohanan, alhamdulillah. Na hadith na siyang may kinalaman nga sa pangalawang kwento ng pagsubok ni Allah sa pagiging makatarungan ni Dawud alayhis salam. May kita natin, kung mga propeta ay sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagiging makatarungan, lalo na tayo na pangkaraniwang mga tao. Kung ang mga propeta na nakikilala natin sa kanilang pagiging matuwid at pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagiging matuwid at sa kanilang karunungan at kaalaman, kung sila ay nasusubok pa rin sa ganitong mga bagay, paano pa kaya tayo na pangkaraniwang mga tao na maaring limitado ang ating mga kaalaman at ating karunungan at maaring limitado rin o kaya ay hindi masyadong mataas ang antas ng ating mga pananampalataya o pagiging matuwid. Kaya nga, ang tao ay marapat lamang na magsisikap na maging matuwid insyaallah sa abot ng kanyang makakaya, katulad lamang ng sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya.